Nag-anunsyo ang unibersidad na pinapasukan ni Rocky. Magkakaroon daw sila ng acquaintance party. At ang tema ay passion. Lahat daw sila ay kailangang pumorma sa paraang magre-represent sa sarili nila. Naging excited dito si Rocky. Kamakailan lang kasi ay nakahiligan niya bigla ang pagsusuot ng pampormang mga damit. Kaya naman pag uwi sa bahay, nag-search agad siya sa Shopee app ng damit na kanyang isusuot. Nakakita siya ng malagotic inspired na outfit doon na panglalaki. Yun agad ang in-order niya. Ngunit makalipas ang isang linggo, nasa Shenzhen sorting center pa rin ang parcel niya. Ang tagal umusad ng delivery. Ang masaklap pa, 5 araw na lang bago sumapit ang acquaintance party nila. Nag-alala na siya. Mukhang hindi na aabot sa petsa ng party ang pagdating ng damit niya. Kaya naman napilitan na siyang pumunta sa ukay-ukay. Doon na lamang siya naghanap ng pampormang mga damit na isusuot. Sa 5 ukayan na napuntahan niya sa kanilang lugar, nakatagpo siya ng damit na sa tingin niya ay mas magandang pampalit sa gothic outfit na in-order niya. Nakakita siya roon ng isang coat jacket at pantalon na kapag pinagsama ay magmumukhang pang yakuza ang dating. Tamang-tama, mahaba pa naman ang buhok niya. Siya lang ang tanging lalaki na long hair sa kanilang paaralan. Kaya naman mukhang perfect opportunity yun para magdamit bilang yakuza. Agad niyang kinuha ang coat at pantalon para bilhin. At dahil marami-rami naman siyang budget ng araw na yon, namili rin siya ng iba pang damit na maisusuot naman niya sa pambahay at pangalis. Isang pajama ang umagaw sa pansin niya. Itim ang kulay nun. Manipis lang ang tela pero maganda ang disenyo. Magandang pantulog yun kapag malamig ang panahon o di kaya'y panglakad sa labas kapag gusto niyang gumala. Habang hawak nga niya ito, parang biglang may naglaro sa utak niya. Para bang nakita na niya ito noon pero hindi lang niya matandaan kung saan at kung kailan. Pero parang bigla siyang inatake ng nostalgia habang pinagmamasdan ito. Agad din niyang isinama ang pajama na yon sa kanyang mga bibilhin. Pagkatapos mabayaran ng mga pinamili, lumabas na rin agad siya ng ukayan at nagpunta naman sa grocery para mamili ng mga lulutuin niya mamayang gabi. Mag-isa lang siyang namumuhay sa kanyang apartment. Matagal nang patay ang kanyang ama, habang ang nanay naman niya ay OFW sa Saudi at ito ang nagpapadala ng budget niya, baon sa eskwela at pambayad sa tuition. Medyo malaki-laki ang pinadala nito sa kanya noong nakaraan dahil nagsabi siya na bibili ng magandang damit para sa party na pupuntahan. Mabait at galante ang kanyang ina. Bukod sa kanya, may isa rin sa kanilang kamag-anak ang pinagdadalhan nito buwan-buwan bilang pagbibigay ng tulong. Hapon na nang makauwi siya sa bahay. Pagkapasok sa kanyang kwarto, isa-isa niyang sinukat ang mga pinamiling damit. Una niyang sinukat ang malayakusa na outfit niya. Sobrang natuwa siya sa sarili. Labis na bumagay yun sa build ng katawan niya. Itinali din niya ang buhok gaya ng karaniwang ponytail style na buhok ng mga long hair na yakuza. Naging sobrang gwapo pa siya. Sunod naman niyang sinukat ang mga panglakad at pambahay na binili niya. Bagay din sa kanya ang lahat ng yun. Kaunting laba at plansya lang ay mas gaganda pa ang mga ito tignan. Huli niyang sinukat ang itim na pajamang balak niyang gawing pantulog mamayang gabi. Ngunit habang kinakalikot niya ito, may nakapa siya sa kaliwang bulsa nito. Nakakita siya roon ng isang papel na nakatupi. At nang buksan niya ang papel, nakakita naman siya ng isang sulat
Medyo mahaba ang sulat. Pulang tinta ang ginamit doon at nakasulat sa alpabetong Japanese. Nahiwagaan siya sa kung ano ang nakasulat doon. Kaya sa halip na itapon ay itinago muna niya yon at nilagay sa kanyang pitaka. At pagsapit nga ng gabi, sinuot niya ang naturang pajama. Saka siya nagtopless sa katawan. Sobrang bumaga yun sa kanya, lalong lumakas ang kanyang dating. 12:00 na ng hating gabi. Nakahiga na siya pero gising pa rin ang kanyang diwa. Katatapos lang din niyang mag-cellphone. Nagpapaantok na lamang siya ng mga oras na yon. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bigla siyang napatalon sa gulat nang makakita ng taong nakasilip sa bintana. Kitang-kita niya ang pagkakadikit ng katawan nito sa mismong salamin ng bintana. Pero hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit base sa buhok nito, pati sa itsura ng katawan, parang isa itong lalaki na kasing edad lang niya. Sa sobrang gulat ay napabangon siya. Agad din itong nawala matapos maglakad palayo. Parang papunta yata ito sa pinto niya. At makalipas nga ng ilang sandali, bigla siyang nakarinig ng katok sa kanyang pinto. Napasandal na siya sa dulo ng kanyang kama. Nanginginig na sa takot ang kanyang katawan. Nawalan siya ng lakas para lumapit doon at magbukas. Dahil alam niyang hindi pangkaraniwan ang nilalang na kumakatok sa pinto. Sa una, panay lang ang katok nito. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas yun na parang winawasak na nito ang pinto niya. Lalo siyang nanigas sa kanyang kinalalagyan. Parang maiiyak na siya. Sinubukan niyang damputin ang cellphone ngunit makalipas ang ilang saglit, biglang huminto ang pagkatok. Saglit siyang nakaramdam ng katahimikan. Ngunit muli siyang nagulat nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya. May unknown number na tumatawag. May pag-aalinlangan man sa isip ay sinubukan pa rin niya itong sagutin. Hello? Aniya sa nanginginig na tinig. Sa una, isang malakas na ihip ng hangin ang narinig niya. Hanggang sa biglang magsalita ang isang malutong na boses ng isang lalaki. Napakunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito pero batid niyang Japanese yun. Sino ka? Who are you? Sabi niya sa wikang Tagalog at Ingles. Nagbabaka sakali siyang may naiintindihan doon ng lalaki. Ngunit sa muli nitong pagsagot, tila inulit lang nito ang sinabi nito kanina. At may idinagdag lang na kaunti. Nagsimula na siyang kilabutan. Bigla niyang naalala ang suot na pajama, pati ang sulat na napulot sa bulsa nito na nakasulat sa Japanese. Sa labis na takot ay hindi na niya kinausap pa ang lalaki. Tinapos na agad niya ang tawag at ibinaba ang cellphone. Makalipas ang ilang saglit, muli itong tumawag gamit ang kaparehong numero. Pero hindi na niya ito sinagot pa. Bagkus ay blinak pa niya ang numero. Ngunit kahit nakablock na ito, nagagawa pa rin nitong tumawag muli. Nakalimang tawag ito sa kanya bago niya naisipang i-switch off ang cellphone. Doon lang siya muling natahimik. Ngunit makalipas ang ilang minuto, muli na namang may kumatok sa pinto. Mas malakas at mas nakakayanig. Napatakip na lang siya ng tenga habang nakasandal pa rin sa sulok. Pumikit siya at napadasal sa kanyang isip. Inabot ng ilang minuto bago unti-unting humina at nawala ang pagkatok. At nang kumalat muli ang katahimikan sa paligid, doon pa lang siya nagdilat ng mata. Wala na siyang narinig na kakaiba sa paligid. Wala na rin siyang nakitang nakasilip maging sa bintana. Doon pa lang siya nakahinga ng maluwag at nakatulog. Kinabukasan, ganado siyang pumasok sa eskwelahan dahil paborito niyang subject ang nasa schedule ng araw na yon. Bukod doon,
Ang paborito din niyang instructor na si Ma'am Leia ang tagaturo nila. Bukod kasi sa mabait ito ay magaling din magpaliwanag ng leso ng babae. Kaya gustong-gusto nila itong nagtuturo. Nasa mid-50s na si Ma'am Leia. Pero maganda pa rin ito. Payat ang katawan at medyo matangkad. Maalaga ito sa sarili kaya parang hindi pa rin nagmumukhang matanda. Katunayan nga kung hindi nito sasabihin ang totoong edad nito. Mapagkakamalan nila itong nasa early 30s lang. Ganoon ito kabatang tignan. Ito ang instructor nila sa foreign language na subject. Ang unang lengguwahe na itinuro sa kanila ay Spanish noong nakaraang semester. Ngayon naman ay Japanese. Pero dahil nasa history part pa lang sila at wala pa sa mismong language tutorial, wala pa siyang alam sa mismong salita. Katunayan, nang matapos nga ang klase nila, sumabay siya kay Miss Leia patungo sa faculty. Pagkatapos ay pinakita niya rito ang sulat na nakuha sa biniling damit sa ukay-ukay. Nasa bulsa po kasi yan nung padyamang nabili ko. Di ba po Japanese letters yan? Kaya niyo po bang basahin yan, ma'am? Na-curious lang kasi ako sa laman eh. Paliwanag niya rito matapos ibigay ang papel. Oo naman, marunong din akong bumasa ng Japanese. Sagot nito sa kanya. Pagkabukas nito sa papel, sinubukan nga nitong basahin ang nakasulat doon. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng guro. Tila nagtataka o nagulat ito sa nabasa. Narinig pa niya ang pagbigas nito sa bawat letra, gamit ang wikang Japanese, kahit hindi niya ito naiintindihan. Nangunot din ang noo ni Rocky. Ano raw po ang nakasulat, ma'am? Napatingin itong muli sa kanya. Saan mo na nga nakuha to? Doon po sa binili kong padyama sa ukay-ukay kahapon. Nakasiksik po yan sa bulsa ng damit na yon. Ganun ba? Grabe ang creepy. Napahagod pa ang babae sa dibdib nito. Halatang natakot din. Pati siya ay muli tuloy pinanindigan ng mga balahibo. Bakit, ma'am? Ano po ba ang nilalaman ng sulat? I mean, ano pong ibig sabihin sa Tagalog? Ganito kasi sa Tagalog yon, sabi ng guro. Pagkatapos ay isinalin nga nito sa Tagalog ang nakasulat sa papel. Darating ang araw ay mapapasa kamay mo ito. Mababasa mo ang aking sulat. Malalaman mo ang tungkol sa akin. At oras na dumating ang panahong yon, muli akong mabubuhay. Muli kong masisilayan ang mundo. At muli kong makakasama ang pinakamamahal ko sa balat ng lupa. Kaya humanda kayong lahat sa aking pagdating. Nagimbal siya sa narinig. Hindi niya alam pero labis siyang tinablan nun at natakot din siya. Parang bigla na lang siyang nanamlay at nanginig pati ang kalamnam niya. Ano kaya ang ibig sabihin ng sulat sa parting darating ang araw ay mapapasa kamay niya yon? Sino kaya ang tinutukoy ng nagsulat? Siya ba mismo? O ang kahit na sinong makakabasa at makakapulot nito? Sino kaya ang muling magbabalik at mabubuhay gaya ng isinasaad sa sulat? Muli na naman tuloy siyang binalikan ng matinding kilabot na naramdaman kagabi. Sa sobrang takot, hindi na niya napigilang ikwento sa guro ang malagim na pangyayari kagabi. Buti na lang malawak ang kaisipan ni Miss Leia at naniniwala din sa paranormal. Kaya madali nitong naintindihan ang pinagdadaanan niya. Alam mo, Rocky, subukan mong ilapit yan sa paranormal expert. Meron akong kakilala na pwedeng makatulong sa'yo. Kaya niyang alamin ang nakaraan ng sino man oras na mahawakan niya ang anumang bagay na pag-aari nito. Pwede mong ipahawak sa kanya ang sulat na ito. Malay natin, makuha mo lahat ng sagot na hinahanap mo. Pagkatapos nilang mag-usap, ibinigay ng guro ang numero ng taong kakilala nito.
At pagka-uwi nga niya ng hapong yon, agad niyang tinawagan ng numero. Lalaki ito, nagpakilala sa pangalang Alfredo Tan. Matapos nilang makapag-usap at magkasundo sa meeting place, agad niyang tinapos ang tawag at hinanap sa Google Map ang address na sinabi nito. Hindi yun ganoon kalayo sa lugar nila, kaya bukas na bukas din ay pupuntahan na niya ito. Ngunit ng gabing yon, muli na namang naulit ang kababalaghan. Kung kailan patay na ang ilaw ng kanyang silid, muling nagpakita ang misteryosong nilalang sa bintana. Nakasilip muli ito doon pero hindi niya maaninag ang mukha nito. At pagkatapos nito doon, bigla naman itong naglakad at kumatok sa kanyang pinto. At nang hindi niya binuksan ang pinto, muli na naman itong tumawag sa kanyang cellphone. Napilitan tuloy siyang i-switch off muli ito para lang matigil ang pagtawag ng nilalang. Inabot muli ng ilang oras bago siya natahimik dahil sa panggugulo at pag-iingay ng nilalang na tila gustong makawala o mabuhay muli. Hindi na siya nakatulog ng gabing yun sa sobrang takot. Kaya naman pagsapit ng umaga ay namumugto ang mga mata niya. Agad siyang nag-ayos dahil yun na ang oras ng pag-alis niya. Pinuntahan niya ang address ni Alfredo Tan. At nang makapunta na siya sa condo unit nito, agad siyang pinapasok sa loob. At doon na nila pinagpatuloy ang pag-uusap. Nilabas niya ang sulat at pinahawak dito. Nang mahawakan yun ni Alfredo Tan, bigla na lang tumirik ang mga mata nito at nanginig ang buong katawan. Tapos ay bigla itong nagsalita sa wikang hindi niya maintindihan. Parang sinasapian. Maya-maya nang magbalik na sa realidad ang diwa nito, muli itong tumitig sa kanya at sinauli ang papel. Kailangan mong sunugin yan habang maaga pa. Hindi mo talaga pwedeng mabasa o makita yan. Lalo lang siyang makakalapit sa'yo. Sunugin mo na. Dali. Heto ang lighter. Pumunta ka sa likod ng kondo ko. Utos sa kanya ng lalaki. Bakit po? Ano po bang nakita nyo? Pwede ko po bang malaman? Sobrang lala ng nakita ko dyan. Ang sulat na yan ay galing mismo sa isang serial killer na nagtatago dito sa Pilipinas noong dekada 90. Isa siyang Japanese na hindi makauwi sa sariling bansa dahil nga sa patong-patong na mga kaso. Tapos bukod dyan, may mga kaso din siya dito dahil sa ginawa niyang mga pagpatay. Hilig niyang sumilip sa mga bintana at kumatok sa mga pinto para manakot. At kapag may nagbukas nito, doon niya biglang sasaksakin ang biktima at dudukutan ng mata. Minsan din tumatawag siya sa mga numero para makipagkita. At kapag nakipagkita ka nga, doon ka niya papatayin. At ang mas masaklap pa dyan, kilala mismo ng teacher mong si Leia ang lalaking yan. Dahil siya mismo ang girlfriend ng lalaking nagsulat niyan. Ano po? Magkakilala sila? Hindi niya makapaniwalang sagot. Nakita ko sa nakaraan ang nangyari sa kanila. Pagpapatuloy ni Alfredo. Hiniwalayan ni Leia ang lalaki nang malaman niyang serial killer pala ito. Binalak noon na patayin ng lalaki ang babae. Pero nakatakas ito. At dahil sa sobrang depresyon, naisipang isulat ng lalaki ang sulat na ito na may kasamang itim na ritual. Saka siya nagpakamatay bago pa siya mahuli ng mga pulis. Kaya naman ang nabili mong pajama ay pag-aari din mismo ng killer. Ito yung huling sinuot niya bago sila naghiwalay noon ni Leia. Kaya sunugin mo na itong sulat. At pag uwi mo, sunugin mo rin yung pajama. Agad tumayo si Rocky at kinuha ang papel. Nagpunta nga siya sa likod ng unit para doon sunugin ang papel gamit ang lighter. Pero sa huling pagkakataon, sinubukan pa rin niyang silipin ang sulat. Laking gulat niya dahil sa halip na Japanese ay naging Tagalog na ang nakasulat doon. At hindi sadyang nabasa niya yon. Dahil doon
Biglang tumirik ang kanyang mga mata at sa visions niya ay nakita niyang pumasok ang lalaki sa loob ng kanyang katawan. At sa muli niyang pagmulat, hindi na siya si Rocky. Ang nasa katawan niya ay ang kaluluwa na mismo ng lalaking serial killer na isang Japanese. Pagbalik niya sa sala, may dala-dala na siyang kutsilyo. Agad niyang sinaksak si Alfredo hanggang sa malagutan ito ng hininga. Napatingin sa salamin si Rocky. Ngunit sa refleksyon ng salamin, ibang muka ang nakita niya. Walang iba kundi ang muka ng lalaking serial killer. Gumuhit ang mabangis na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanya sinambit muli ang pangalan ng guro sa wikang Japanese. Leia, mapapasa akin kang muli. Akin ka lang, Leia. Magkakasama tayong muli sa ayaw at sa gusto mo.